Isang pagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Juan, Kapitulo 17, talatang 3. Juan 17:3. Ito ang sinasabi. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Hesukristo na iyong isinugo. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig sa salita ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, magpakailanman, naway patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at gabayan mo kami sa bawat hakbang namin sa araw na ito. Panginoon, salamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang makatugon sa bawat hamon ng bagong araw. Gabayan mo po kami sa aming mga gawain at pagpapasya. Panginoon, maraming salamat sa muli mong pagising sa amin ngayong umaga. Naway mapuno namin ang aming puso't isipan ng iyong liwanag at pagmamahal. Panginoon, naway mabigyan mo kami ng lakas at tapang upang harapin ang mga pagsubok sa araw na ito. Tulungan mo kami maglingkod sa aming kapwa ng buong pag-ibig at kahusayan. Panginoong Hesus, patuloy ko rin naming inilalapit sa inyo ang mga kaibigan namin na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang abutin, pagalingin mo, O Diyos. Gayon po, O Diyos, sa aming kapatid na si Ate Lodi na nadapa, Panginoon, na ngayon ay masakit ang kanyang katawan. Lord, abutin mo po si Ate Lodi upang ang mga sakit sa kanyang katawan ay mawala, Panginoon. Dahil siya po ay patuloy na maglilingkod sa inyo habang siya narito pa sa mundong ito, Panginoon. Tulungan mo siya, Panginoon, na mawala ang kanyang sakit sa katawan dahil sa aksidente na nangyari sa kanya, Panginoon, sa pagkadapa, Panginoon. Gayon din po, Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na magsisihanda patungo sa kanilang mga trabaho. Patuloy mo po silang ingatan, gabayan, at pagpalain mo sila, Panginoon. Maging ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho, Panginoon. Patuloy mo silang ingatan, gabayan, at naway ikaw makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Dalangin ko rin, O Diyos, ang mga kapatid naming nagtrabaho sa ibang bansa na sila po iyong ingatan doon at layo mo sa anumang kapahamakan. Kung bansang iyon ay mayroong kaguluhan, proteksyonan mo po ang iyong mga anak na naroon, Panginoon. Ganyan po, Diyos, ang aming mga kapatid na naroon sa ibang bansa, nagmamigrate. At ingatan mo sila sa ibang bansa, Panginoon. Sila man ay naroon, ay makasumpong din sila ng magandang pagkakataon upang maipahayag ang iyong magandang balita, Panginoon, para sa ang lahat ay maliligtas, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Nais ko sanang hilingin ang iyong gabay at proteksyon sa lahat ng oras na araw na ito. Pakainin mo po kami, pakainin po ang aming mga katawan, kaluluwa at isipan ng mga salita mo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Banal Espiritu Santo. Amen. Amen. Kapag ang mga tao ay nagsasalita ng pagkakilala kay Jesus,
Ang ibig nilang sabihin nito ay ang pagkakaroon ng kaugnayan sa Kanya. Ang pagiging Kristiyano ay higit pa sa pagkakilala o kalaman tungkol kay Jesus, dahil ito ay nangangahulugan ng pagkakilala ng personal kay Jesus. Sinasabi niya sa kanyang panalangin ang kahalagahan ng pagkakilala sa tagapagligtas. Ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila. Ang isa at tunay na Diyos at ang makilala si Jesucristo na iyong isinugo ayon sa Juan 17:3. Ang pagkakaroon ng kaalaman tungkol sa isang bayaning manlalaro ay hindi kasing kahulugan ng pagiging kaibigan niya. Maaari kang makabasa ng lahat ng artikulo tungkol sa hinangaan mong manlalaro. Maaari mong maisaulo ang lahat ng statistika at makapangulikta ng mga alaala tungkol sa kanya. Ngunit, hindi mo naman talaga siya nakikilala ng personal. Kaya't upang makilala mo ang ubusan ng iyong hinahangaang atleta, hindi sapat na panuorin mo lamang siya habang naglalaro, kundi kinakailangan magkaroon ka talaga ng personal na kaugnayan sa kanya sa pamagitan ng paglalaan ng panahon na makasama at makausap siya. Ibig sabihin, mga kapatid, kapag sinabing kilala ng isang tao si Kristo, ito ay nakabatay sa kanyang personal na kaugnayan. Sila marahil ay may regular na komunikasyon at naglalaan ng panahon sa isa't isa. At makilala natin ang Diyos kapag kilala natin si Jesus. At nalalaman natin na parito na ang anak ng Diyos ay binigyan niya tayo ng pag-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos. Juan 1:5-20. Jesus has provided two important things for the believer. First, Jesus has come. 1 John chapter 4, verse 2. John has noted the importance of accepting Jesus as coming in the flesh. Christ's life and death as a real flesh and blood man is a crucial aspect of the gospel. By experiencing suffering as a human being, Jesus could identify with our struggle. Hebrews 4:15. He could also fulfill the rule of the promised one. Second, Jesus gives believers understanding. Jesus did this for two reasons. First, so we can be saved. Second, to give us fellowship with God. So the praise His Son, Jesus Christ, is used only here in 1 John chapter 1 verse 3, making it a fitting booking to his letter. In 1 John chapter 1 verse 3 notes, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. John's reference to truth is especially important part of John's letter to deal with the problem of false teachers.
1 John chapter 2, verse 26. Paul's letters refer to those who preach the gospel or different gospel. Faith in Christ gives believers spiritual discernment. 1 Corinthians chapter 2, verse 14, making it easier to distinguish between true and false teachers. Paano mo nga ba makikilala si Jesus, mga kaibigan? Sinabi sa Roma 10:9 na kung ipahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Kinakailangan mong sumampalataya na si Jesus ay Panginoon at siya ay bumangon mula sa mga patay. At ang dahilan kung bakit siya namatay ay upang bayaran ang iyong mga kasalanan. 1 Peter 2:24. Sa sandaling magtiwala ka kay Kristo, kaibigan, nangangahulugang itong tinanggap mo na siya at ikaw ay magiging bahagi na ng kanyang pamilya. Juan 1:12. Bilang karagdagan, mga kaibigan, mga kapatid, sinasabi din sa Juan 3:16 na ikaw ay binigyan ng buhay na walang hanggan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasama sa buhay na tinutukoy dito, ang buhay sa piling ni Kristo magpakailanman sa langit, at iyon ay nakalaan para sa iyo, kaibigan, at sa mga sasampalataya sa Kanya. Ipinapaliwanag din sa Efeso 2:8 na ang kaligtasan ay dahil sa kabutihan ng Diyos. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Ang pagkakilala o pananampalataya kay Jesus upang maligtas ay hindi nakabatay sa kung anuman ang ating magagawa, kundi ito ay nagmumula sa pamagitan ng pananampalataya at ang nagpapatuloy na kaugnayan sa Kanya ay nag-uugat sa pananampalataya. Ephesians 2:8-9 said, is a familiar passage dealing with God's grace in matter of salvation. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can be boast. Before examining the meaning of an individual verse, it is important to understand the context, brother and sister. Paul wrote Ephesians to the Christians in current position in Christ, with their condition outside of Christ. They had been dead in their sins. In Christ, they have been reconciled to God, and Jewish and Gentile believers have been reconciled to each other. Let us pray. Lord, we thank you for all we have heard and learned
in this morning devotion. We ask the Holy Spirit to take all we have learned today and place it deep inside our spirits for remembrance. In Jesus' name, Amen.